Ako ang inang Sierra Madre at proprotektahan ko ang aking bansa sa kung anumang kapahamakan. Lumubay ka na! Ang social media accounts nitong mga nakaraang linggo binaha ng skits at AI-generated videos tungkol sa Sierra Madre. Iingatan ko kayo hanggang dulo, basta iingatan nyo din ako. Pero kung totoo man daw na makapagsasalita si Sierra Madre, marahil hihingi na raw ito ngayon ng tulong. Ilan kasi sa bahagi nito halos makalbo na. Katunayan, ang nawalang kagubatan mula mga taong 2003 hanggang 2020 kasing lapad na raw ng halos 6,000 na football fields. At hindi lang ito, dahil sa illegal logging. Ito isa sa mga troso na naanod mula sa bundok. At ito talagang kitang-kitang pinutol. Bunsod din ng malawakang mga minahan. Mula Maynila, bumiyahe ang aming team ng 9 na oras patungong probinsya ng Isabela. Ayon kasi sa datos ng MGB o ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR noong December 2022, dito matatagpuan ang isa sa 2 metallic mines na nag-ooperate sa Sierra Madre, ang minahan ng nickel sa bayan ng Dinapigue, ang Dinapigue Mining Corporation. Ang barangay Dimalwadi, isa sa 6 na mga barangay na sakop ng minahan. Ito rin ang pinakamalapit na barangay sa mining site. Grabe, sinira nila yung bundok. Yun hanggang taas. Sa satellite image namang ito, makikita ang lawak ng pinatag na bahagi ng kabundukan. Sa pagtatanong-tanong ng aming team, hati ang opinyon ng mga residente tungkol sa operasyon ng minahan sa kanilang lugar. Pabor ako, ma'am. Doon ako kumikita, ma'am, pambuhay ko sa pamilya ko kasi di man ako nakapag-aral, ma'am. Tutol kami noon, ma'am, kaya lang yung inihiling namin na project, nagbibigay sila. Kaya nga, hindi na kami umiimik. Tapos yung mga bakod namin, school namin na ipapatayo, ma'am. Yung mga mahihirap, umangat din ng kaunti, makapagpaaral ng anak. Kahit na may mining, hindi namin gaanong nararamdaman yung pag-unlad. After 25 years, wala na sila. Paano na kami? Si Mang Rogelio, pabor daw dati sa operasyon ng minahan. Katunayan, minsan pa raw siyang nagtrabaho roon. Pangako nila lahat ng pribilehiyo may ibibigay. At ang alam ko, maganda yan para umunlad ang barangay. Pero kalaunan, umalis din daw siya sa minahan nung siya'y naging senior citizen at piniling muling magbungkal ng lupa sa bukid. Dito na raw niya napansin ang epekto ng minahan sa binalikan niyang sakahan. Ang tubig kasi na dumadaloy sa kanilang irigasyon, naging kulay pula. Nahaluan na ng metal na laterite na nagmula rin sa mga minahan. Yung laterite, pag pumapasok sa irrigation namin, dito dumadaan. Meron din kaming kanal doon. Sa kabilang yun, siya ang nagkukuhanan namin ng tubig pero galing din dito. Yung basura ng mina, umaabot sa aming mga tubigan. Pag umabot sa aming mga tubigan, nababansot yung aming mga pananim. Lumalason sa palay. Nandito po, ma'am, yung aming inani noong October. Lumiit din daw ang naiuwi niyang kita. Maabot ako ng 104 doon noong una. Pero sa ngayon, pinakamataas ko na lang 70 pababa na. Parang nakuha na namin ng apekto dyan sa mining. Sa aming pananaliksik na pag-alamang July 2007 nung inisyuhan ng MGB ng DENR ang nooy Platinum Group Metals Corporation ng MPSA o Mineral Production Sharing Agreement. Kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng isang mining company na nagbibigay pahintulot na mag-explore, mag-develop at mag-produce ng mineral resources sa isang lugar. Naipasa ito sa Geogen Corporation noong 2009 hanggang nakuha ng Dinapigue Mining Corporation noong 2015. Kaya pinayagan itong magsagawa ng mining exploration activities sa Isabela sa loob ng 25 taon o hanggang 2032.
2021 nung nag-full swing ang operasyon ng Minahan, pero makalipas lang ang 4 na taon, ganito na kalaki ang ipinagbago ng bahaging ito ng Sierra Madre. Samantala, ilang kilometro lang ang layo mula sa barangay Dimalwadi, narating din ng aming team ang entrada papasok sa minahan ng DMC o ng Dinapigue Mining Corporation. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa kanilang opisina pero hindi nila kami pinahintulutang makapasok sa minahan. Gayunman, nagpaunlak ng panayam ang kinatawan ng DMC. Ng 2020, nung nasecure na rin po namin yung mga permits, Environmental Protection and Enhancement Program and Environmental Impact Assessment. Doon na rin po kami nag-start para sa pagmimina. Gusto ko rin pong i-klaro na wala po kami sa loob po ng Sierra Madre. Meron po kaming 1.1 kilometers simula po doon sa buffer zone, doon sa protected area ng Sierra Madre. Pero para sa Greenpeace East Asia, kaduda-duda ang operasyon ng DMC sa Isabela. Alam natin na ang mga malalaking kumpanya na to, ang pakinabang ng mga mina to is of course profit. Kapag umalis na yung kumpanya, kapag namina na lahat, wala nang matitira sa kanila. Tapos degraded pa yung environment. Lose-lose situation. Hindi naman natin sila masisisi kung ganyan yung magiging impression nila. Karoon naman po ng assessment po ang MGB together with the third party na nasa 86% naman po yung pabor para mag-mina po kami. Grabe, sinira nila yung bundok. Ang tanong ngayon, kung may mga negatibong epekto pala ang operasyon ng minahan sa Sierra Madre na isa pa man ding protected area, paano at bakit pinayagang mag-operate ang DMC doon? Sinubukan ng aming team na kunin ang panig ng MGB DENR na siyang nag-issue ng pahintulot sa DMC pero tumanggi silang magpaunlak ng interview. Ay, mahalaga sa amin yan, ma'am. Pag may bagyo ito, nakakaharang sa amin para hindi masalanta yung aming mga bahay, mga ari-arayan, pati yung aming mga pananalaman. Kung ang mga probinsyang sinasandigan ng Sierra Madre sa Luzon ay madalas nasasalag mula sa bagsik ng mga bagyo, So guys, baha. sa barangay Guadalupe naman sa Cebu City, ibang kwento ang nangyari. Hindi na nakapigil ang mga bundok sa rumaragasang ulan. Kaya nung bumuhos si Bagyong Tino, nilamon sila ng baha. Makapal, maputik, at kulay tsokolate. Ang malaking bahagi ng pader ng bahay ni Lucilo natibag sa lakas ng ragasa ng baha. Kusog ang ulan ba? Din kami nagliki man siya, naggawas ang tubig. Wala na kayong magawa. Mabilis akong paggawas tubig. Sa una, mabahaan mi diri, normal ra ang tubig. Karon kay dili naman anapog naman gyud siya. Kuan man siya, amo man siyang ikuano kanang may nani, balde. Kay di man gyud siya mo gawas kung wala pa ni ang pressure washer. Ang putik kasi parang may halo raw na anapog o weathered limestones o yung mga batong kupas na ang kulay na madalas ginagamit sa construction. At ang itinuturo nilang pinagmulan nito, isang high-end subdivision na itinatayo ngayon sa gilid ng isang kinalbong bundok malapit sa kanilang barangay. Kaya ang dagan sa tubig sa Monterrazas padung gyapon didto ug diri sa tubangan. Ang kontrobersyal na Monterrazas de Cebu. Ang Monterrazas de Cebu, isang hillside real estate development sa Barangay Guadalupe. Para ito maitayo, kinailangang kalbuhin at tapyasin ang bahagi ng bundok. Taong 2006, nung unang i-develop ng Genvi Development Corporation ang proyekto, nabigyan din ito ng DENR, Environmental Management Bureau sa Central Visayas, ng ECC o ng Environmental Compliance Certificate. Taong 2019, nakuha ng 8990 Holdings Incorporated ang Genvi Development Corporation. Muli nitong itinuloy ang mga proyekto ng Monterrazas de Cebu. Taong 2023, nagkaroon ng 8990 Holdings Incorporated ng subsidiary company, ang Mont Property Group, na nakatuon naman sa high-end, luxury at premium development sa lugar. At ang isa sa mga proyekto nito, ang 19-story condominium na kung tawagin, The Rise at Monterrazas. Ang disenyo nito, inspired daw ng hagdang-hagdang palayan o ng Banawe Rice Terraces.
Pero ang proyekto, pinutakte ng mga batikos. Who gave the permits and compliance? Kalbo na, wala nang mga puno na mag-hold sa lupa. Ngunit ayon sa isa sa mga developer nito, ang civil engineer at content creator na si Slater Yang, kampante sila sa isinagawang pag-aaral ng kanilang mga researcher at engineer na wala raw magiging masamang epekto ito sa kapaligiran. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. By doing this strip also of greenery, we are able to give back towards the mountain. Ang proyekto, pinasinayaan November 2024 sa parehong taon. Nabigyan din sila ng approval ng DENR sa pamagitan ng inamyendahang ECC. Pero sa paghagupit kamakailan ng Bagyong Tino, ito ang mga naiwan. Ano kasalanan talaga yun? Taga-Monterrasas. Kasi sila doon, kapag umapaw yung dam nila, dadaan din sa amin. Hindi pa naglabas ng pahayag si Slater Yang. Hey guys! Pero sa kanyang vlog taong 2023, sinabi niyang kukonsulta sila sa mga eksperto. Our team is composed of dedicated architects, a lot of engineers and sustainability experts, and we went through about 300 revisions just to make sure that we build this according to the best practice possible. Sinubukan ng aming team na kuhanan muli si Slater Yang ng bagong pahayag, pero wala pa rin siyang tugon. Sa kabila ng mga aligasyong ito, nagpapatuloy ang operasyon ng Monterrasas de Cebu. Nito lang Miyerkules, binisita ito ng isang arkitekto. Yun, yung mga project ni Slater, yung Sky Estates, multi-level na project. Ang ilang istruktura tapos na at meron nang nakatira. Gayunman, may malaki pa ring bahagi ng proyekto na kailangang tapusin. Ito yung part sa detention pond, tapos doon yung clubhouse. Samantala, sa ibabang bahagi ng nasabing clubhouse, matatagpuan ang tinatawag na detention pond o yung nagsasalok ng tubig na ibinababa ng bundok. Dumating yung bagyo, doon nakita yung problema. Si Jeffrey, trabahador sa paggawaan ng sasakyan sa ibaba ng detention pond. Ulan. Sa kasagsagan ng Bagyong Tino, nasaksihan daw niya kung saan mismo nanggaling ang tubig bahang nanalasa sa barangay. Dito po lumabas yung tubig. May parang butas daw kasi kung saan dumaloy ang maraming tubig mula sa detention pond patungo sa ibabang bahagi kung nasaan ang mga kabahayan. Kusog ka ng baha, hindi ka niya. Sana nga mapatigil na. Kasi kawawa kami dito eh. Maraming nadadamay. Ang amua lang yun, bisag magsige mo bakbak, diha mo or gihapon, di mo magunahon na, di mo makonsensya sa inyong gipang buhat. Kay kamera man gihapon maalaot. We're very worried about the situation nung sa malapit sa area ng Monterrasas. Yung na-experience namin ng Typhoon Tino was very much different from Typhoon Odette. Nag-experience kami ng unprecedented levels of flooding and nakita natin na marami talaga na-affected. Nagsagawa ng investigasyon ang DENR at nakitaan daw nila ang proyekto ng maraming environmental violations. Napag-alaman din ng ahensya na mahigit 700 na mga puno na raw ang pinutol sa lugar at 11 na lang ang natira sa 745 na naitala noong 2022, bagay na mariing pinabulaanan ng Mon Property Group. The claim that Monterrasas de Cebu cut down more than 700 trees is grievously false, and we are confident that any evidence that may be presented to assert this narrative can easily be disproven. Inisyohan ng EMB ng Notice of Violation at Stoppage Order ang proyekto. Muli ring siniyasat ng DENR, ng Senro at ng Barangay Guadalupe ang water detention pond at nakita nila na ang ilan sa mga ito damaged o heavily silted na kaya't naapektuhan ang kapasidad nito. Ang issue sa Monterrasas de Cebu, inimbestigahan na rin ng Senado. Average rainfall is 136 mm. And ang bumagsak po ng Tino is 183 mm. Sa lakas po ng ulan, talagang hindi po kinaya. Ang violation nga niya, yung during emergencies and heavy rainfall, wala siyang naging contingency plan. Kaya yung mga in-establish niya doon na mga kinompak niya because of the heavy rainfall,
yun po ay bumigay at sumama sa waterway. Formal ding inilahad ng DNR ang paglabag ng developer sa Forestry Law, Philippine Environmental Impact Statement Law at Clean Water Act. Sino ba yung nagbulag-bulagan sa DNR-EMB para nabigyan ng ECC ang isang Darais at Monterasa? The one who signed the 2007 ECC is Alan Arangues. Yung 2024 po ay si Director Abrera po. It does send alarm bells ringing to see na yung nangyari sa Cebu, pagbibigay ng permit kahit na glaring yung mga problema, hindi lamang sa Cebu nangyayari yun. Maraming examples of different areas that unfortunately suffer the same situation. Ano ba talaga yung regulation na kailangan? At ano yung pagtutok sa regulation na yun? Paano ba natin nakikita yung papel ng DNR when it comes to enforcement ng mga regulations na yun? Kung paper pushing lang siya, wala tayong magagawa doon. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang DENR Region 7 pero hindi pa raw sila makapaglaan ng oras para sa isang panayam sa ngayon. Gayunman, sa inilabas na opisyal na pahayag ng DNR, sinabi nilang sakaling lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng paglabag, hindi sila mangingiming magpatupad ng aksyon. Kabilang na ang suspension, multa at iba pa raw legal remedies. Sinubukan din naming kunin ang panig ng mga tao sa likod ng proyekto pero wala silang naging tugon. So kayo guys, baha. Isod kaya kanang pait, di rin pobre kay ikagid maigo gud sa kuno kay wa man kay sagang na dire. Wala may mabuhat. Kailan naman gisugdan. Kami may laot diri, kami may mabahaan, dili man sila. Sa mga nakalipas na buwan, kalikasan din ang nagbuking ng mga kinurakot na proyekto ng gobyerno. Oh my God! Kalikasan din ngayon ang nagpapahiwatig ng puot sa paninira sa kanya. Ngayong galit na ito, tatalima ba tayo o tuloy-tuloy lang sa pagwasak sa atin pa namang tahanan? Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel
And don't forget to hit the bell button for our latest updates.